Di nagtagal, pagtatapos manirahan sa Metcaina, nagdalamhati si Jake Sully at ang kanyang pamilya sa pagkamatay ni Neteyam. Si Neytiri ay nagkaroon ng galit sa mga tao. Nang dumating ang isang fleet ng lumilipad na mga barkong mangangalakal, nagpasya sina Jake at Neytiri na dapat umalis si Spider sa Metcaina at bumalik sa kampo ng mga siyentipiko ng tao. Ngunit sasamahan siya ng pamilya sa paglalakbay. Ang konvoy ng barko ay tinambangan ng naninirahan sa pulkan at nagpapainit na mangkwan, isang agresibong tribo ng Navi na tumanggi sa Ewa. Sa pangunguna ng kanilang matriarch na si Varang, sinunog ng mangkwan ang mga barko, ninakawan sila at marami ang napatay. Hiwalay ang pamilya. Hinanap ni na Colonel Miles Quaritch at Corporal Lyle Wainfleet si Jake, at atubili silang nagtutulungan upang mahanap si Spider. Ang oxygen mask ng Spider ay nawalan ng lakas at siya ay bumagsak dahil sa asphyxiation. Dahil sa sobrang desperasyon, ikinonekta ni Kiri ang kanyang bila sa lupa at nawalan ng ulirat. Matapos ma-infuse ang kanyang katawan ng mycelia, nagkakaroon ng kakayahan si Spider na malanghap ang kapaligiran ng Pandora. Sa kalaunan, ang mga bata ay nakulong ng mangkwan. Dumating sina Quaritch at Jake, ngunit nahuli, at tinuruan ni Quaritch si Varang kung paano gumamit ng mga baril. Inutusan ni Kiri ang Flora patayin ang kanilang mga bantay, na nagbibigay daan sa kanilang pagtakas. Matapos suriin ang Spider, natuklasan ni na Norm Spellman at Max Patel ang isang organismo sa loob ng kanyang katawan, na napagtanto nilang maaaring baligtad ininhinyero upang payagan ang bawat tao na huminga sa Pandora. Nagpalaki rin siya ng neural cue sa kanyang ulo na nagpapahintulot sa kanya na kumonekta sa Pandoran fauna tulad ng Navi. Kiri nalaman na siya ay pinanganak ni Ewa, ngunit hinarang sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Naglakbay si Quaritch sa nayon ng mangkwan na nagdadala sa kanila ng mga supply na mga baril at mga flamethrower. Kinumbinsi niya silang bumuo ng isang alyansa na pumasok sa isang romantikong relasyon kay Varang. Tinutulungan ni Kiri si Spider na tuklasin ang kanyang mga bagong nahanap na kakayahan sa wildlife, habang naghahalikan sila. Gayunpaman, ang dalawa ay tinambangan at si Gagamba ay kinuha ni Quaritch matapos maakit malayo sila kay Kiri. Sinalakay ni Quaritch ang nayon ng Metcaina kasama ang mangkwan. Hinihingi si Jake. Isinuko ni Jake ang kanyang sarili upang maiwasan ang digmaan, at siya at si Spider ay dinala sa RDA base, Bridgehead City, kung saan nakatira ngayon ang mangkwan. Hinahanap ang payakan. Si Loak ay sinalakay ng isang grupo ng mga pusit. Siya ay iniligtas ng mga tulkun whale. Daan-daang tulkun magtipon taon-taon. Gusto ng mga mananaso ng tao na patayin sila para kumita. Ang biologist ng RDA na si Ian Garvin ay sumasalungat sa pamamaril, ngunit hindi siya pinansin. Ang Spider ay sumasailalim sa pagsubok ng mga siyentipiko ng RDA, habang si Jake ay nakatakdang ipatupad. Nakapasok si Neytiri sa base at nagnakaw si Ian ng bulldozer para palayain si Jake. Gagamba, nakatakas sa mga laboratorio ng RDA, at dahil alam nilang hindi nila kayang patayin siya, nagsisilbing isang kalasag ng tao upang protektahan ang mag-asawa, habang sila ay tumatakas. Matapos tumakas, nagtalo ang mag-asawa sa pananagutan ng Spider sa pananakop ng tao sa Pandora. Nang hihinayang, naghahanda si Jake na patayin si Spider, ngunit huminto sa huling sandali. Sa wakas, ay tinanggap ng isang nagsisisi na Neytiri Gagamba bilang bahagi ng pamilya. Sa nayon ng Metcaina, narinig ng konseho ng Tulkun ang babala ni Jake tungkol sa inaasahang massacre, ngunit nagpasya na huwag baguhin
ang kanilang mga paraan ng pasipista. Dinala ni Loak ang payakan at tanok, ang disfigured na nag-iisang nakaligtas sa isang pag-atake ng tao sa payakan's pod, at muling isaalang-alang ng mga matatandang tulkon. Muling nakipagbonding si Jake sa tugatog na mandaragit na si Torok, at nakipagrally sa Na'vi angkan sa labanan. Kinabukasan, pagdating ng armada ng RDA para sa pangangaso, tinambangan sila ng Tulkun at Na'vi. Ang Mangkwan at Quaritch ay biglang umatake, na nagdulot ng mabigat mga nasawi. Si Metkayina matriarch na si Ronal ay nasugatan at namatay sa panganganak. Kasama ni Neytiri ang kanyang sanggol na si Prill. Ngunit siya ay nakuha at dinala sa punong barko ng RDA. Sa tulong ni na Spider at Tuck, sa wakas ay nakipag-usap si Kiri kay Ewa at humingi ng tulong. Tinambangan ng wildlife ng Pandoran ang natitirang mga puwersa ng RDA bilang tugon. Nailigtas ang na-corner si Tulkun. Sinubukan ni Varang na patayin si Neytiri, ngunit tinanggihan siya ni Kiri. Sinira ng Torok ni Jake ang punong barko ng RDA sa isang magnetic flux na ikinamatay ni General Ardmore. Jake at Quaritch ay itinapon sa pagkilos ng bagay at lumaban muli, kasama ang Spider na sumusunod. Naputol ang kanilang laban nang mahulog si Spider mula sa isang lumulutang na bato, na pinilit silang magtrabaho, magkasama at iligtas siya. Nang dumatay si Neytiri at ang kanyang mga anak, itinapon ni Quaritch ang sarili sa bato. Pagkatapos ng labanan, ang Spider at ang mga miyembro ng angkan ng Metkayina ay kumonekta sa mga puno ng espiritu sa ilalim ng dagat, kung saan nakilala niya ang lahat ng namatay na si Na'vi. Ipinakilala ni Kiri si Spider sa kanya ina, si Grace, at pinasimulan nila siya sa mga taong Na'vi.